Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Ito po yung tinatawag nilang bisperas ng Christmas, December 24. Although ng Biblia ay napakatahimik po at wala po siyang sinabi na araw ng kapanganakan ng ating pong Panginoong Hesus. Wala ding sinabi na buwan kung ano ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. But tonight, nais ko pong talakayin sa inyo yung salitang Christmas. Dito po sa aklat ng Lucas chapter 2 verses 10 to 14, ang sabi po dito sa New International Version, "But the angel said to them, 'Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger.' Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, 'Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests.'" Pagpalain ng Panginoon ang kanyang masalita na atin pong binasa. Yung tema na pag-usapan po natin is the Christmas. Taon-taon po ay ipinagdiriwang po natin ang tinatawag na Christmas na may mga ibang-ibang mga palamuti sa ating mga tahanan. Taon-taon na ipinagdiriwang ng bawat munisipyo yung Christmas na kung saan ay taon-taon din silang gumagastos ng milyong piso para lamang sa mga palamuti sa harapan ng kanilang plaza para mapasaya ang bawat tao. Sa Tarlac po, meron po silang tinatawag na bilinismo na taon-taon na yan bawat munisipyo ay gumagawa ng mga bilin dahil meron pong paligsahan, meron pong pagandahan at ang mananalo po dyan ay nasa kategory. Dati-dati halos lahat ng munisipyo ay sumasali, lahat ng mga private sector sumasali, ng mga businesses sumasali. But napansin ko, sa mga paglipas ng taon, iilan na lamang pong munisipyo ang sumasali sa bilinismo na yan sa lalawigan ng Tarlac. At nakikita ko rin na hindi na sila pagandahan, basta ang mailagay lang nila yung meron lang palamuti sa kanilang plaza na dinarayo, pinupuntahan ng kanilang mga mamamayan. Hindi katulad dito sa Pangasinan na pamunggaan po yung kanilang ginagawang mga bilen o bilinismo sa kanilang mga bayan. Na bagamat wala namang paligsahan, but yun po kasi ang nakasanayan. Sa ating mga tahanan, sa mga malalaking tahanan, yung mga may makakaya sa buhay, may mga palamuti na rin po sa kanilang mga tahanan. At sa Paniki po, mayroong isang compound doon na magkakapatid na may-ari ng isang compound, magkakatabi yung kanilang bahay. Every year po, nagkakaroon sila ng magandang palamuti na dinarayo po ng mga tao yung harapan ng kanilang mga bahay dahil ang ganda po ng kanila pong ginagawang Christmas light na ang dami pong dumadayo doon. Na feature pa nga po yan sa TV dahil isang pamilya lamang po yun. Taon-taon po yun. Pagpasok pa lamang ng unang week ng December, matatapos yun hanggang January. Ganun po yung kanila pong ginagawa. At kung titingnan po natin, ang alam po natin na ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay pabunggahan, pagandahan. But this, di natin nakikita na sa kalagitnaan ng mga decorations and festivities, nakakalimutan natin minsan yung tunay na dahilan kung bakit mayroong Christmas. Bakit tayo nagdiriwang ng Christmas? So, lagi po nating tandaan that Christmas is not just about presents or parties. Ang Pasko po ay hindi lamang patungkol sa mga happy-happy, patungkol sa mga kasiyahan, patungkol sa magagandang happenings na nangyayari, patungkol sa mga palaro, patungkol sa kung anumang mga bagay na pagandahan, paramihan ng handa, pagandahan ng damit, paramihan ng bisita. Hindi po nakabase doon yung pagdiriwang ng Kapaskuhan. The real meaning of Christmas is found
in the birth of our Lord Jesus Christ. So, makikita po natin na tunay na ibig sabihin ng Christmas ay yung pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Now, sa gabi pong ito, bibigyan ko po ng acronym, yung salita pong Christmas. Madaliin ko lamang po ito dahil masyado kong elaborate, magtatagal po tayo. Number 1, sa letter C, na ibig sabihin ng Christmas, Christ came. Dumating si Kristo. Jesus is the central figure of Christmas. Without Christ, Christmas is just a cultural holiday. Kung wala po si Kristo, wala pong naganap na Christmas. Ang tunay na dahilan kung bakit merong Christmas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So dapat ang nakasintro sa pagdiriwang natin ng Christmas, it is about Jesus Christ at hindi si Santa Claus. Nakakalimutan po natin yun. Minsan nakafocus tayo kay Santa Claus, minsan nakafocus tayo sa Christmas tree, minsan nakafocus tayo sa magagandang pailaw. Hindi po yun yung tunay na dahilan kung bakit may Christmas. Ang dahilan kung bakit may Christmas, because Christ came. Jesus left the heaven and came to earth. Iniwan ni Jesus ang langit at pumunta dito sa mundo, nakisalamuha, nanahan, nakitira sa sangkatauhan. Naranasan niya ang mapagod, naranasan niya ang magutom, naranasan niya ang matulog. Lahat ng nararanasan po natin bilang tao, naranasan ni Jesus. Kaya yung pagparito ni Jesus, nauunawaan niya kung ano yung pinagdadaanan, nauunawaan niya kung ano yung nararanasan natin ngayon. Kaya dapat lamang na isintro natin yung ating celebration sa ating Panginoong Hesukristo. Actually, itong ginagawa nating celebration every year, tradition na lamang po yan. Matapos siyang maipanganak, nakisalamuha siya, nakitira siya sa sangkatauhan, tinubos niya ang ating kasalanan, and then namatay siya, and then bumalik sa langit. Anong ginawa niya doon? Upang tayo ipaghanda ng matitirhan. At kapag naipaghanda na niya tayo, siya ay muling babalik upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay makakasama niya sa lugar na inihanda ng ating Panginoon. Yun po yung dahilan bakit may Christmas. Christ came. Pangalawa, sa letter H, hope is born. Naipanganak ang pag-asa. Ang mundo noon ay napakadilim na. But Jesus brought hope to the hopeless. Noong naipanganak si Jesus, binigyan niya ng pag-asa ang mga walang pag-asa. Jesus brings hope to the hopeless world. In a season of darkness, His birth reminds us that God's promises are true. Minsan, tayo po ay nawawalan ng pag-asa. Minsan, tayo po ay nakakaranas ng disappointment. Yung testimony ni Pastor Anisli kanina. Even us, lahat tayo. Pati ako, sinungaling ako pag sinabi kong hindi ako nakakaranas ng disappointment, sinungaling ako pag sinabi kong hindi ako nakakaranas ng discouragement. Lahat po tayo bilang tao, nakakaranas tayo ng ganon. Minsan pa nga, iniisip natin, gusto na nating sumuko, gusto na nating mag-stop, gusto na nating bumitaw. But salamat sa mga panahon na nakakaranas tayo ng mga ganon. Doon na ipapanganak, doon umiiral, doon ipinapaalala ng Panginoon yung pag-asa na kanyang daladala nung siya'y ipinanganak dito sa ibabaw ng lupa. Kaya kapatid, ano man yung pinagdadaanan po natin ngayon, kung tayo man po ay nasa darkness ng pagsubok, nasa darkness ng problema, nasa darkness ng mabibigat na situation ng ating mga buhay, God bring the hope nung siya'y ipinanganak. Kaya hayaan po natin ng pag-asang yan na dala-dala ni Jesus nung isinilang siya ay maranasan natin sa ating mga buhay. Ang sabi po ng Romans chapter 15 verse 13, May the God of hope fill you
with all joy and peace as you trust in Him. Nawa yung kapayapaan ng Panginoon, yung kanyang kagalakan, yung kanyang kalakasan, at yung kanyang pag-asa ay manatili, maranasan po natin habang tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya wag po tayong mawalan ng pag-asa. Kasi dala-dala ni Kristo yung pag-asa nung siya ay ipinanganak dito sa sanlibutan. Pangatlo, sa letter R, redemption is here. Christmas marks the beginning of God's plan to redeem humanity. Ang pagparito ni Jesus, nung una niyang pagparito, the first coming of Jesus is not, He is not came to judge, but dumating siya para magligtas. Then the second coming, kaya may tinatawag tayong second coming, kasi nga, yung first coming, nangyari na. Nung ipinanganak si Jesus, yun po yung first coming. Ano pong mission niya? Upang iligtas o upang magligtas ng tao. Ngayon naman, sa kanyang second coming, upang kanyang kunin yung mga taong nagtitiwala, nananampalataya sa kanya. Then, sa kanyang third coming, kasama na tayo, yun na yung judgment, ang dala-dala ni Jesus. Yung first coming at sa second coming, yung first coming is para iligtas ang buong sangkatauhan, yung second coming para iligtas o kunin yung kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya, and then doon sa Revelation, yun yung tinatawag na judgment. Meron din dalawang judgment na gagawin ng Diyos. The white throne judgment and the Bema judgment. Yung Bema judgment, that is the judgment for the believers. Lahat ng ating ginawa sa harapan ng Panginoon. May nakakakita man o wala, huhusgahan tayo ng Panginoon ayon sa ating mga gawa. Then, doon sa tinatawag na Great White Throne Judgment, ang judgment na yan is for the unbelievers. Yung mga nagtakwil sa Kanya, yung mga hindi nagbigay ng time sa Kanya, panahon na para husgahan. At ang nakakatakot po dyan, kapag sila'y inihulog sa impyerno, kasama po tayo ng Panginoon na manghuhusga sa kanila. Ang nakakalungkot dyan, pag ang pamilya mo huhusgahan ng Panginoon sa Great White Throne Judgment, then baka sabihin niya sa atin, tulak mo. Tayo mismo ang magtulak sa kanila papunta sa impyerno. Kaya habang may panahon pa po tayo, because redemption is here, ang kaligtasan ay narito. Ang kaligtasan ay ibinigay ng Panginoon. Ipangaral, ibahagi po natin yung kaligtasan. Pag ipinapangaral, ibinabahagi po natin yon, huwag tayong manlumo kung may maniwala sa atin o wala. Ang importante, may bahagi natin yung salita ng Panginoon. Ano pong sabi ng Diyos kay Ezekiel? Sa pulit to, idarada ka dayting ima. No di tao kung na nati Biblia, kung ang tao alam mo ng masama ang kanyang ginagawa, hindi mo siya winarningan at nagpahamak siya because doon sa sin na kanyang ginagawa na hindi mo pinagsabihan, then sabi ng Diyos, hahanapin ko mula sa iyong mga kamay ang kanyang dugo. Pero, kapag pinagsabihan natin yung tao, winarningan natin siya, sinabi natin na mali yung kanyang ginagawa, nagalit siya sa atin, hindi niya tayo pinakinggan, nagpatuloy pa rin siya. Ang sabi ng Bible, wala ka ng pananagutan sa Diyos. Amen. Pero habang nakikita mo, hindi mo nire-rebuke, hindi mo tinutuwid, may pananagutan ka sa harapan ng Panginoon. So naparito si Jesus because of salvation. Kaya yung salvation na yan na tinanggap po natin, kailangang ibahagi din po natin sa iba. Tinanggap natin na libre yung kaligtasan, ibahagi natin
sa iba. Huwag po nating sarilinin yung kaligtasan. Amen? Palagpakan po natin ang Panginoon. Number 4, sa letter I, Emmanuel. God is with us. Ano pong sabi ng Isaiah chapter 7 verse 14? The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. Christmas remind us that God came to dwell among us. Sana kapag tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan every year, na pinagdiriwang po natin, maalala po natin na nanahan sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. At ngayon, nasa langit na siya, pero meron siyang pangako na He is with us. Anong sabi niya? I will never leave you nor forsake you. At ang sabi niya sa Matthew chapter 28, Lo, sabi niya doon sa King James Version, I am with you always until the end of the world. Tingnan mo, sabi ng Panginoon, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya pag sinasabi nilang end of the world na huwag kang matakot. Kasi ang sabi ng Panginoon, sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng mundong ito. Amen? Amen. Minsan pag sinabing end of the world, grabe na takot na tayo. Nakalimutan na natin yung God is with us. Nakalimutan natin yung Emmanuel. Ang sabi niya, sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi papayag ang Panginoon ng kanyang mga anak pag matapos ng wakas ng mundo ay mapapahamak. Kaya nga mayroong second coming of Christ para ang mga nagtitiwala sa Kanya ay iligtas doon sa Great Tribulation. Yun yung purpose. Para iligtas tayo doon sa 7 taon na paghihirap. At yung 7 taon na paghihirap na yan, wala na hong kaligtasan. Napakahirap na po yung kaligtasan doon. Kasi ang sabi ng Biblia, kung mas malakas ka pa sa anak mo, ang anak mo ang kakain sa'yo. Pero kung mas malakas ka, ikaw ang kakain sa anak mo. Ngayon, tatakan na ng 666, hindi ka na makakabili ng pagkain pag wala kang tatak na 666. Papipiliin ka naman, Jesus Christ o 666. Pag sinabing pinili mo si Jesus Christ, hindi ka naman kagad pupugutan ng ulo. Pahihirapan ka naman. So doon pa lamang sa Great Revelation, napakahirap yung kaligtasan kasi mayroong kondisyon. Pero sa panahon po natin ngayon, ang kondisyon lang, lumapit ka lang sa Panginoon, humingi ka ng tawad, sumunod ka sa Kanya. Wala na. Kaya yung purpose ng Panginoon ng second coming para iligtas tayo doon sa 7 years Great Tribulation. Kaya ang sabi niya, God is with us. Naparito siya upang samahan tayo ng Panginoon. Kaya anuman yung pinagdadaanan po natin sa buhay, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Panginoon. Amen! Sabihin mo yung sarap mo na sa katabi mo, kasama mo ang Panginoon. Hindi po tayo nag-iisa. Kasama po natin ang Panginoon. Siguro kung matatandaan ninyo, noong mga panahon na bago-bago pa lang tayo nagkakakilala, pag tinatanong ninyo, Pastor, sinong kasama mo? 4 kami. Nagugulat sila pag bumaba ako. Sabi mo 4 na kami. Hindi nyo nakikita yung kasama ko, 3. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, plus ako. Yung iba, pag sinabi kong 4 kami, bumababa ako sa sasakyan, asan yung kasama mong tatay? Katabi ko, hindi nyo ba nakikita? Ano na? Sir, sabi nila, nakakatakot naman. Hindi nila naiintindihan yung sinasabi. Ba't lagi po nating tandaan, anumang sitwasyon, anumang laban ng ating buhay, He is Emmanuel. He is with us. Amen. Letter S, sa salitang Christmas, salvation is offered. Jesus came to provide a way to eternal life. Naparito si Jesus para gumawa ng daan para sa kaligtasan.
Ginawa na niya, tapos na ang trabaho ng pagliligtas. Wala ka nang dapat gawin. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo para maligtas ka. Hindi mo na kailangang agparintuman. Manipod dito yung gana yung tipader na magmagnangan sang sangit. Hindi mo na kailangan yun. Ang kailangan mo lang, humingi ka lang ng tawad sa Panginoon. Kasi tinapos na ng Diyos, isinigaw ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, it is finished. Tinapos na niya yung gawain ng pagliligtas. Kaya minsan, nagkakamali tayo ng prayer. Sabi natin, Panginoon, iligtas mo, magligtas ka ng maraming tao sa lugar nito. Tinapos na niya yung kanyang trabaho. Tapos na yung kaligtasan. Ngayon pa, paano magkakaroon ng kaligtasan sa lugar na yan kung hindi ka magbabahagi ng salita ng Panginoon? Hindi na bababa si Jesus dito, halika, ililigtas kita, hindi na ganoon. Tinapos na niya, isinigaw niya na, it is finished. Tinapos na yung gawain ng pagliligtas. Kaya tayo naman na tumanggap ng kaligtasan, ibahagi po natin yon, ipangaral po natin yon, at hindi po natin trabaho yung magligtas ng tao. Ang trabaho po natin is to preach, to deliver the Word of God. Ang panghawakan po natin yung salita ng Panginoon sa Book of Isaiah na hindi babalik sa Diyos ang kanyang masalita, na hindi naganap ang kanyang nasa. Yung salita ng Diyos na ipinangaral mo, huwag kang mawalan ng pag-asa kung walang naniwala sa'yo. As long as na may nakinig, yung naipangaral mo na salita ng Diyos, hindi yung babalik sa Diyos na hindi naganap ang kanyang nasa. Anong nasa ng Panginoon? Maligtas ang taong yan na nakarinig ng salita ng Diyos. So wala nang ibang nag-alay pa. Wala nang ibang gumawa pa ng way para magkaroon ng kaligtasan maliban ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus offered salvation not to the specific people, but Jesus offered salvation to all people, sa lahat ng tao. Inoffer ng Panginoon yung kanyang kaligtasan. At darating yung time na magsasarado yung grace ni God, katulad ng panahon ni Noah. Pinagtatawanan nila noon si Noah, hindi siya pinakinggan. Pero dumating yung time, sinara na ng Panginoon. Biruin mo, 100 years na nangaral si Noah. At habang nangangaral, ginagawa din niya yung daong na instruction sa kanya ng Panginoon. Pero wala pa rin naniwala sa kanya. Only 8 people ang naligtas nung panahon ni Noah. Sino mataong yon? Si Noah, yung asawa niya, yung 3 anak niya, at saka yung 3 manugang. Tanging 8 tao lang ang naligtas that time. Nung palubog na sila, sabi ng mga tao, totoo yung sinabi ni Noah. Kumakatok na sila, Noah, buksan mong pintuan. Pero saan ang sabi ni Noah? Ang Diyos ang nagsara, kaya hindi na niya mabubuksan. So ngayon, open pa ang kaligtasan. Pero darating yung time, isasara ng Panginoon, wala na ho tayong magagawa. Kaya we must share the salvation that Christ offered to all the people. Pang-anim, letter T. True love revealed. Doon sa Christmas, ipinakita ng Panginoon yung tunay na pagmamahal. Hindi plastic na pagmamahal. God showed compassion to sinners. Ipinakita niya, ipinadama niya. Anong sabi ng kanyang masalita? Romans chapter 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Hindi niya sinabi na ipinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal noong ikaw ay matuwid na, noong ikaw ay gumawa ng mabuti, noong ikaw ay gumawa ng tama.
Kaya may mga time na tayo, aminin natin, minsan hindi natin na ipapadama yung tunay na pagmamahal. Pero ang Panginoon, ipinadama niya yung kanyang tunay na pagmamahal. Genuine. Walang halong kaplastikan. Walang halong laro. Walang halong biro. Yung pagmamahal na inihayag, ipinadama sa atin ng Panginoon. So God's love came down at Christmas. Bumaba ang pagmamahal ng Diyos noong panahon ng Christmas. Kailan yon? Noong ipinanganak si Jesus. Kaya sana, kapag nagdiriwang tayo taon-taon ng Christmas, maalala po natin yung pagmamahal ng Panginoon. Bakit mayroong Christmas? Because of the love of God sa sangkatauhan. Tayo sana ang magdusa. Parurusahan tayo ng Diyos because of the sin ni Adan at Eva na minana po natin. Kaya naparito si Jesus para ipakita yung kanyang tunay na pagmamahal sa atin. Hindi sinabi ni Jesus, bakit ako magsasakripisyo sa kasalanan nila? Bakit ako? Diyos ako, bakit ako utusan mo? Pero makikita po natin, sumunod si Jesus sa kagustuhan ni God the Father na sinamahan naman ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So kung makikita po natin, the straight triune God, nagkakaisa po sila sa mga gusto ni God the Father. Wala pong kumikilos sa kanila na against sa will ni Jesus, against sa will ni God the Father, kundi nagkakasundo, nagkakaisa sila. And that tuwing Christmas, maalala natin yung pagmamahal ng Diyos. Amen? Amen. Pastor Anisle, sinabihan ko siya. Gusto niyang umutang ng pera para may maitulong siya sa tao. Sabi ko siya, wag na wag mong gagawin yan. Sabi ko siya na, ikaw ang utang tapos itutulong mo sa ibang tao, wag na wag mong gagawin yan, pastora. Sabi ko sa kanya. Iwan ko kung ginawa niyo, hindi. Next, sa letter M, sa salitang Christmas, mercy given. Nahabag o yung habag ng Panginoon ay ibinigay. God showed compassion to sinners and God sent Jesus Christ full of grace. Hindi half grace, but full of grace. Salvation is a gift of grace, not something we earn. Hindi natin pinagpaguran yung kaligtasan. Simple lang, naligtas. Humingi ka lang ng tawad. Panginoon, patawarin mo ako. Inaamin ko ako'y makasalanan. Patawarin mo ako sa aking makasalanan. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus. Yun lang, ligtas ka na. Ganun lang kasimple. Wala kang, hindi mo pinagpaguran. Kinonfess mo lang. Kasi trinabaho na ni Jesus Christ. Yun yung mercy ng Panginoon. Yung habag ng Diyos. Hindi ka man karapat-dapat ng habag. Hindi ka man karapat-dapat ng awa. Nakaranas ka, tinanggap mo yung awa. Amen? Amen. Kaya habang pinag-aralan ko to, Lord, hindi man kami karapat-dapat ng habag mo. Kinahabagan mo kami. Kaya bakit kailangan ko bang magmakaawa sa iyo pag nananalangin ako? Hindi pa man ako humihingi ng awa mo, kinaawahan mo na ako. Minsan kasi pag nanalangin na, please Lord, maawa ka naman sa akin, no? Kinurik ako doon ng Panginoon. Sa prayer na yun. Oo nga, no, ba't kailangan akong magmakaawa? Hindi pa man ako karapat-dapat. Hindi pa man ako naligtas. Hindi ko pa man tinanggap yung kaligtasan. Kinaawaan na ako ng Panginoon. Ngayon pa kaya na anak na niya ako, ba't kailangan ko pang magmakaawa ka sa Kanya?
magpasalamat na lang ako sa Diyos. Manalangin na lang ako sa Diyos. Ngunit na magmamakaawa ako sa inyo. Gagamitin ko na lang yung position ko as a son of God. As a friend of God. Na makikipag-usap ako sa kanya na parang kaibigan mo lang. Na hindi ka natatakot. Kaibigan mo lang. Because we are a friend of Jesus. We are a friend of God. So mercy is given. Letter A, adoration is our response. Yung Christmas, dapat pasasalamat, pagpupuri ang ating ibigay sa Panginoon. Anong sabi ng kanyang masalita? Psalm 95 verse 6, Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker. Kaya itong Christmas, dapat lagi po nating tandaan yung response po natin itong Christmas, pagpupuri, pasasalamat, pagsamba sa ating Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dumating ka. Dahil sa iyo may Christmas. Amen? Yun yung pinaka-the best na regalong tinanggap po natin. Yung pagparito ng ating Panginoon. And last na Christmas sa letter S, share the good news. Christmas encourages us to share God's love, joy, and blessing with others. Yan pong sabi ng Acts chapter 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Christmas is a message to proclaim. Proclaim the good news. Ano yung good news? Merong Kristo na naipanganak. At merong Kristo na kisalamuha na nirahan sa sangkatauhan. At mayroong Kristong nakakaunawa ng nararamdaman po natin. Merong Kristong nangakong sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng mundo. At merong Kristong namatay dahil sa pagtubos niya sa ating mga kasalanan. Yun yung good news na dapat nating ibahagi, yung salita ng ating Panginoon. So the acronym of Christmas, Christ came, hope is born, redemption is here, Emmanuel, God is with us, salvation is offered, true love revealed, mercy given, adoration is our response, then share the good news. Christmas is more than a holiday. It is the story of God's love in Christ. Don't just celebrate Christmas. Embrace Christ. Huwag lang tayong basta-basta magdiwang ng Christmas. Yakapin natin si Kristo. The center of Christmas celebration is no other than our Lord Jesus Christ. Kaya kung mauunawaan po natin talagang maigi ang ibig sabihin ng Christmas, hindi ka may stress. Kung anong ihanda mo, hindi ka may stress kung anong ireregalo mo sa mga inaanak mo, hindi ka may stress kung anong mga handang gagawin mo sa bahay nyo. Kasi ang Christmas, ang sentro, it is Christ. Tayo pong lahat ay tumayo. Panginoon, salamat dahil patuloy mo kaming tinuturuan, ipinapaunawa kung ano talagang ibig sabihin ng Christmas. At sa aming pagdiriwang, Panginoon, kung kami man ay sumusunod sa tradisyon ng mundong ito, Lord, help us na ikaw pa rin ang sentro ng aming selebrasyon sa gabi pong ito. Salamat po sa pagmamahal mo, Panginoon. Salamat sa pagparito ni Jesus Christ na nanirahan, nakisama, naunawaan niya
ang aming pinagdadaanan, naunawa niya ang pakiramdam namin bilang isang tao at nangako na sasamahan kami hanggang sa katapusan ng mundo ito. Panginoon, hindi man kami pare-pareho ng mga pinagdadaanan sa buhay, Lord, hayaan po ninyo ng pangako mong yan ay patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin anuman ang pinagdadaanan sa buhay. Salamat po ng marami sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless us all. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen.